Si Jimmy Butler nagtatanong na sa team kung ano bang plano nila kay Kuminga. Kasi nasa 12 days na lang media day na at training camp sa NBA. Pero hindi naman talaga si Butler ang direktang nagsabi nun kundi isang insider na si Butler kinakausap na yung team kung ano ba nangyayari. Kaso kapag may ingay kay Butler, masama na susunod dun. Dati pinagmulan nga lang sa Miami, sumakit yung tiyan niya. Kaya hindi nakapaglaro, sunod-sunod na yung nangyaring issue hanggang sa matrade. Kasama kasi ni Butler na nag-reach out sa team si Draymond. Pati si Kuminga nag-reach out din yung dalawa para matapos na yung drama. Baka sinabi ni Butler, ako lang yung may karapatang magdrama sa team. Ang kampo ni Kuminga sinabing palitan ng player option ang team option, pipirma sila ng kontrata. Dahil ito lang naman ang logical reason doon kung pagbabasihan yung contract. Yung 2027 off-season, papuntang 2028 off-season din, maraming mga bigating free agent ang magiging available. Ito yung mga player na mula sa pagkakaroon ng player option by 2027 papuntang 2028 na magiging unrestricted. Katulad ni Anthony Davis, Nikola Jokic, Karl Anthony Towns, Adebayo, Donovan Mitchell, Siakam, Sabonis, Garland. Maraming mga all-star at star player ang magiging free agent by 2027 at 2028. Depende na lang kung sinong player ang magdi-decline ng player option nila or pupunta bilang unrestricted. Kung ibibigay kasi ng Golden State ang player option at i-decline ni Kuminga yung kanyang last contract, makakaalis siya ng walang kapalit dito sa Golden State. Pero kung team option, magagamit si Kuminga kapalit via sign and trade. Maaalin sa mga player na nabanggit ko kanina na free agent ng 2027 at 2028. Kaya kapag pinili ni Kuminga ang qualifying offer, sampal yun sa Golden State dahil hindi siya magagamit bilang trade piece para makakuha ng another star papunta sa kanila. Sa kontrata kasi ni Kuminga, makakapag-save ng sapat na cap space ang Golden State para ma-assign ng isang bigating free agent by 2028 or 2027 off-season. Kasama na din doon sina Moody at Brandon Podziemski. Kahit ang mga coaches at GM alam na di umano yung pinaplano ng ibang mga bigating team, hindi lang Golden State yun. Bukod pa na si Joe Lacob na mess up ang potential 3 changing player sa Golden State. Base kasi kay Joe Lacob, gusto talaga niyang i-drop dati si LaMelo Ball noong 2020 kumpara kay James Wiseman. Kaso ang gusto ng coaching staff, si Wiseman ang piliin dahil mas may chance na makapag-champion ulit. Nanalo naman ang championship ang Golden State, kaso hindi nakapaglaro nun si Wiseman, bad luck talaga ang nangyari sa kanya. Hindi nga lang din napalitan si Wiseman nung na-trade, laking tuloy paghihinayang kay LaMelo. Based din kay Joe Lacob, dati noong 2014, papasok ng draft, nakita na niya si Nikola Jokic. Meron silang number 23 pick para sa first round. Kaso, tinrade ng Golden State papuntang Jazz na naging player noon si Rodney Hood. Kaya ang ginawa ng Golden State yun para sa cap space kay Andre Iguodala. Tulad kay Wiseman over LaMelo, nagresulta naman sa dynasty yun sa Golden State. Base kay Joe Lacob, nag-play safe kasi sila noong 2014. Wala rin naman nakakaalam na magiging best player noon si Jokic. At yung isa pa, sinasabing pinupurso ni Bob Myers at ni Mike Dunleavy na tulog pa ata ngayon na si Franz Wagner ang kunin noong 2021 draft. Kaso pinush ni Joe Lacob na kunin si Kuminga over Wagner. Na ang karir pa ni Kuminga nakabase kay Joe Lacob, siya nag-aalaga. Sa laki din kasi ng driving force nitong si Joe Lacob, hindi maalis si Kuminga sa lineup ng Golden State. Pero yung statement kasi na Wagner over Kuminga, tama rin naman kasi na kinuha ng Golden State si Kuminga nun. Good choice din naman nung time ng Golden State noong 2021. Dahil kahit sinong kinuha ng Golden State, sasapitin lang din niya yung nangyari kay Kuminga kung sakali. Dahil nun, papaangat si Andrew Wiggins na nakuha nila sa trade mula sa Minnesota. Mas better nun si Andrew Wiggins kumpara kay Wagner or kay Kuminga dahil two-way player na nun si Andrew Wiggins at nagagamit na talaga ng Golden State. Siya yung driving force naman nung 2022 kung bakit din nag-champion ng Golden State. Malaki ang inangat ng game ni Andrew Wiggins nung ikalawang taon niya sa Warriors. Steady number 3 player nun si Wiggins nung rookie season ni Kuminga. Si Jordan Poole kaya nag-improve. Ang driving force nun, walang step nung 2020 dahil na-injured. Wala din si Klay Thompson dahil injured until 2022 mid-season.
Mukhang alam na rin ng ibang mga teams na hinahabol ng Golden State yung flexibility sa kontrata ni Kuminga kaya ayaw ibigay yung player option. Kaya itong si Butler napalapit na sa team para tanungin kung ano nangyayari.